Ako po pala si Brother Ray Bagaw. Ang ipapatotoo ko po ay yung kung paano ako hinipo ng Diyos, tawagin niya para umattend sa ganitong gawain. Ang background ko po, dati po akong seaman for 18 years. Alam naman po ng lahat, mga may kamag-anak na nangingibang bansa, mahirap ang buhay sa ibang bansa. Pero sa ngayon po, mas pinili ko na makasama ko sa pamilya ko. Dahil dumating sa amin yung time nung tayong mga taga-Marikina, inabot natin yung undoy. Ang pamilya mo, kung malayo ka, hindi mo alam kung nalulunod or kung ano nangyayari sa kanila, wala kang magawa. Dahil sa paghahangad mo na magkaroon ng malaking kita, mabigyan sila maganda kinabukasan. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa kanila. Habang malayo ka, so mas iniisip mo na manatili na lang dito at samahan sila. Sa lumang buhay ko po, marami po akong naging karanasan. Nandiyan po yung inabot namin na masunugan ng barko sa gitna ng bagyo. Na ganun pala na talagang nasa bingit ka ng kamatayan, na life and death. Dahil nasa katawan na namin yung passport, ang seaman's book, dahil ang instruction po ng kapitan, just in case na anuman mangyari sa inyo, at least makikilala kayo, mapapadala kayo sa pamilya ninyo. Biniyayaan po ako ng 3 anak. Yung po pangatlo na, yung 2 unang anak ko po, doon sa pagbabarko ko, babae. Humiling ako sa Diyos, sabi ko, gusto kong magkaanak ng lalaki. Alam niyo po, pinagbigyan niya ako, nagkaroon kami ng anak na lalaki. Pero doon yung time na inabot namin na halos lubugan ako ng barko. Doon ko na pagwari, sabi ko, Diyos ko, binigyan mo ako ng anak na lalaki na hiniling ko. Pero di mo kaya yata, hindi ko makikita. Pero salamat sa Diyos kasi niligtas niya ako doon sa ganung pagkakataon. Meron pa pong sitwasyon sa buhay ko na sa kabataan ko gusto kong makapag-impok, karoon ng lupa. Yan naman po ang hinahangad natin. Dumating po yung time na ang parents ko po, ibinenta niya yung property niya ng malaki dahil magpo-for good na raw po sila sa probinsya. Ang sabi niya, hulugan ko raw yun at yun yung magiging kapalit. For 5 years, hinulugan namin yun. Sabi namin ng misis ko, dire-diretso lang. Isang masakit na sitwasyon ko bilang seaman kasi po, hindi ako naging maramot sa magulang ko. Pero po nung matapusan po namin yon, isang araw nagulat kami ng misis ko, dumating yung sasakyan, bumalik sila sa Manila, na halos sabi nila nung father ko sa akin, kung po pwede raw, kami ang mangupahan, kinukuha nila uli yung upa. Wala po akong galit na ano sa magulang ko. Sabi ko, sige, sabi ko, mangungupahan kami. Nangupahan kami nung oras na yon. Pero nung nasa barko na ako, doon ko ininda. So, sa madaling salita po, umalis ako, nagbarko uli ako, nangupahan kami ng misis ko. Meron pong mga oras na ako'y nagtatrabaho. Nangangarap ako, umiiyak ako. Bumangon ako, hindi ko alam, punong-puno ako ng luha. Napakabuti ng Diyos kasi nung tinawagan ko yung misis, sabi niya sa akin, bitawan mo na, ibalik mo na sa kanila. Sabi kong gano'n, ibalik mo na sa kanila. Magpupundak tayo yung sariling atin. Salamat sa Diyos kasi po, ibinigay niya po talaga, ibinalik niya. Talagang nawala sa amin, ibinalik po niya. Salamat po sa Diyos. Paano ako ngayon nakakatayo sa harap ninyo? Alam ang misis ko, matagal na niya akong inaaya. Dinadasal-dasal nila. Madala nila ako rito. Pero isang beses sinaya ako ng misis ko. Sabi niya, tara mag-church tayo. Hindi niya alam, gusto ko na rin sumama. Pag-attend ko po rito, isang beses, noon pong ako nakaupo na rito, tanda-tanda ako po. Bago niyo lang po ako nakakasama. Si Pastora Uping ang nagsasalita, ang nag-preach. At ang sinabi niya noon, ang topic niya nung araw na yon, redeem yourself to God. Bumawi ka sa Panginoon. Nung pumikit po ang mata ko sa isang sulok na yan, nagbaklas lahat kung ano ang buhay ko doon at kung paano niya ako pala pinagpala. Sabi ko sa sarili ko, ang dami na palang favor na ibinigay sa akin, Lord, bakit ang layo ko pa sa Kanya? Kaya nasabi ko po, ngayon po, makakasama niyo na po ako dito sa mga ganitong gawain. In Jesus' name. Lord, Ikaw po ang bahala sa akin. Gusto ko pong maglingkod sa natitirang buhay ko. Salamat po.